Napakagulo naman dito, maglinis muna tayo at nakakahiya naman sa mga manunood. Waiter, pakipasok naman dito ng isang bote ng purong gintong alak, sabi ni Tak sa waiter. Sige po, sagot naman ng waiter, gagamitin ko muna ang pagkakataong ito upang pumunta sa banyo. Mag-aayos muna ako ng aking sarili sandali, Heijen, magpahinga ka din muna kahit sandali, sabi ni Yigang. Okay Hang, sagot ni Heijen, hindi ka ba kinakabahan? Hindi ito isang ordinaryong tunggalian, ito ay isang sword season duel, sabi ni Jin kay Heijen. Ano naman ngayon, nakasalalay ang karangalan ng aming angkan dito. At saka isa pa, lumalaban ka lang ng dahil sa sinabi ito sa iyo ng iyong kapatid. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako kinakabahan, sagot ni Heijen. Anong sinabi mo? Mixing sabi muli ni Jin, hindi pipiliin ni Hang na gumawa ng isang bagay na makakasama sa akin o sa buong angkan ng Beck. Totoo naman na lumalaban ako sa iyo dahil sinabi din ito sa akin ng aking kapatid. Pero, hindi ko intensyon na matalo, seryosong sabi muli ni Heijen. Jin, tama na ang walang kwentang kwentuhan na iyan. Pumunta ka nga dito, sabi ni Tak kay Jin, sige. Sagot ni Jin at ito ay agad na lumapit kay Tak. Heto, uminom ka muna, sabi muli ni Tak at sinalinan nito ng alak ang maliit na baso na hawak ni Jin. Alak, paano kung malasing ako dahil dito? Tanong ni Jin. Hindi ka malalasing nang dahil sa kaunting alak na ito. Magpahinga ka muna at gawin mo ang iyong makakaya, sagot ni Tak. Sige. Sabi muli ni Jin, naisip naman ni Jin na ginagawa daw ba kaya ito ni Tak dahil nag-aalala ito sa kanya, sabi ni Jin sa kanyang isip. Pagkatapos maglinis ni Yigang ng kanyang sarili ay nagpunta na itong muli sa pavilion at lumapit ito kay Tak. Tak, bakit hindi pa tayo nagsisimula? Sabi ni Yigang kay Tak, bakit parang medyo natagalan ka kaysa sa inaasahan ko? Tanong ni Tak kay Yigang. Nakahanda na sina Heijen at Jin upang simulan ang kanilang nakatakdang tunggalian. Ang ininom ni Jin ay hinaluan ng sekretong gamot na nagmula sa angkan ng Tang. Medyo nababahala ako dahil ang taga-house sect ang naghalo nito, pero, maaari ko naman silang dispatchahin pagkatapos ng lahat ng ito, sabi ni Tak sa kanyang isip. Kakaiba ang amoy ng alak na ito, naiiba ba ang alak na ito? Sabi ni Yigang at ininom nito ang alak na ipinahanda ni Tak para kay Jin. Ano, huwag mo iyang inumin, gulat na sabi ni Tak at inagaw nito kay Yigang ang bote ng alak na ininom nito. Mayroon ba itong nakalagay na gintong pulbos o kung anuman? Uminom lang naman ako ng kaunti, sabi ni Yigang, bigla namang natigilan si Yigang dahil bigla niyang naalala na may nakalagay nga pa lang kung anong gamot sa kanyang ininom na alak. Ayon pa sa kanya, ano daw kaya ang mangyayari sa kanya kung sakali na makainom siya ng sobra nito? Bigla namang umubo si Yigang na kunwari ay may nangyari sa kanya matapos niyang uminom ng alak. May lason ang alak na ito, sabi ni Yigang, bigla namang napatingin sina Heijen at Jin sa kinatatayuan ni Yigang. Hindi iyan lason. Sagot ni Tak at ito ay sobrang pinawisan ng dahil sa kaba dahil sa nangyari kay Yigang. Hahaha, alam ko, at sigurado ako na hindi lason ang nakalagay sa alak na ito. Wolfsbane, White Seed, Ephedra at Brahmanies, naglagay ka ng ilang mga mapanganib na halamang gamot sa alak, seryosong sabi ni Yigang at ito ay nagkunwari lamang pala na nolison sa kanyang ininom na alak upang hulihin si Tak sa kanyang mga ginawa. Sobrang nagulat si Tak dahil ayon sa kanya, paano kaya nalaman ni Yigang kung ano ang mga inilagay niyang sangkap sa alak. Kahit kaunti lang ay sapat na para pahupain ang sakit na mararamdaman ng taong makakainom nito, at ang kanyang pandama ay magiging mas matalas. Ngunit, ang magiging resulta nito ay ang kanyang hindi pagtulog sa loob ng ilang araw. Ang taong gumawa nito ay talagang bihasa, may mga bagay na medyo hindi ko matukoy dahil sa kakulangan ko ng kaalaman sa mga halamang gamot, sabi muli ni Yigang, tumahimik ka, galit na sabi naman ni Tak, sa aking palagay,
dapat muna nating paalisin ang mga nanunood, bibilang ako ng hanggang 3, lahat kayo, umalis na kayo maliban kina Tak Moyong, Jin Moyong at Heijun Baek, ang lahat ng hindi aalis ay magbabayad, seryosong sabi ni Yigang at nagsimula na itong magbilang. Aalis ba talaga tayo? Sabi ng isang lalaki, pero, ang nag-imbita naman sa atin dito ay si Tak Moyong, sabi naman ng isang lalaki. Tak, aalis ba talaga kami? Susunod ba kami sa sinasabi ni Yigang Baek? Tanong ni Go Wisam kay Tak. Kayong lahat, pakiusap, lumabas na kayo, bilisan na ninyo. Lumabas na kayong lahat, seryosong sabi ni Tak, naiintindihan ko kung bakit ginamit mo kay Heijun ang gamot na nakakawala ng enerhiya dahil ito ay isang napakahalagang tunggalian, seryosong sabi ni Yigang kay Tak. Ilang oras bago pumunta ang lahat sa piging sa Golden Pavilion. Narito na Young Master Yigang, ito ang pulbos na ibinigay sa akin ni Tak Moyong upang ihalo sa alak na kanyang ipinahanda, sabi ng lalaking inutusan ni Tak kay Yigang. Ito ba ang gamot na nakakawala ng enerhiya? Hindi, ito ay isang uri ng gamot na pansamantalang nagpapataas ng potensyal na kapangyarihan. Binabalak ba niyang ipainom ito kay Jin? Sabi ni Yigang sa kanyang isip. Pinakain mo ang sarili mong kapatid ng ganito para lang manalo sa isang tunggalian, pagpapatuloy na sabi ni Yigang. Sobrang nagulat naman si Jin matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Yigang. Kung ganoon, may inilagay na gamot si Hangnim sa alak na ipinainom niya sa akin, sabi ni Jin sa kanyang isip. Sigurado akong alam mo na may iba pang epekto ang ganoong klase ng gamot, sabi muli ni Yigang kay Tak. Tumahimik ka, sabi naman ni Tak, paano mo natatawag na pinakamatandang anak ng angkan ng Moyong ang iyong sarili, pagpapatuloy ni Yigang. Sinabi ko nang tumahimik ka, paano mo nalaman ang lahat ng ito, galit na sabi ni Tak at hinugot nito ang kanyang espada sa lalagyan nito at itinutok ito kay Yigang. 15 taon na ang nakalipas, tama na, huwag mo siyang sasaktan, maaaring siya ang iyong tunay na ama, sabi ng ina ni Tak sa kanya, sa kabila ng kanyang punong-punong kagalakan dahil sa pagtanggap sa kanya sa konseho ng 7 bituin, bumalik si Tak sa kanyang pangunahing tirahan at nakita niya na ang kanyang ina at ang mga ngalakal ng dahon ng tsaa ay mayroong relasyon. Ang ina ni Tak ang pangalawang asawa ng pinuno ng angkan ng Moyong. At binuksan nito ang puso niya sa mabait na mga ngalakal sa loob ng 20 taon. Patawarin mo ako, ang iyong ama ay kumuha ng ikatlong asawa at inilagay ako sa kahihiyan, sabi muli ng ina ni Tak. Ang aking ama ay ang Scholar Sword na si Jongchun Moyong. Huwag ka na ulit magsabi ng kalokohan kahit kailan, sabi naman ni Tak sa kanyang ina at ito ay tuluyan ng umalis. Sandali lamang anak, sabi muli ng ina ni Tak, nabuhay si Tak sa buong buhay niya nang may pagmamalaki bilang alagad ng isang kilalang angkan. Ayon kay Tak, hindi siya maaaring maging isang bunga ng isang maruming relasyon. Hindi maaari na ang maruming mga ngalakal na iyon na gumagapang upang mamalamos ang aking ama. Ako ay anak ng Scholar Sword na si Jongchun Moyong. Patutunayan ko na ang dugo ng Moyong ang nananalaytay sa aking mga ugat, galit na sabi ni Tak. Pero, sa kasamaang palad, habang lumalaki si Tak, siya ay mas nagiging kamukha ng mga ngalakal. At ito ay nangangahulugan lamang na siya ay bunga ng isang pagkakasala. Nang mga sandaling iyon, si Jin ay sobrang nag-aalala para kay Tak. Huwag kang lalapit sa akin, ikaw ang nagtulak sa akin sa sukdulan Yigang, sabi ni Tak kay Yigang. Tapos na para sa akin kung makalabas ang balita tungkol sa nangyayaring ito. Siguradong tatalikuran na ako ng aking ama, tama, kung matatanggal ko ang gamot na inilagay sa alak, maaari kong mapagtakpan ang pangyayaring ito, sabi ni Tak sa kanyang isip. Inalis ko na ang gamot sa alak noon pa, wala ka bang ideya sa ginawa kong iyon? Masasabi mo ba kung gaano ako kagaling, sabi muli ni Yigang kay Tak. Sobrang nagulat naman si Tak sa mga sinabi ni Yigang.
Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Seryosong tanong ni Tak kay Yigang at ito ay medyo nagngingit-ngit dahil sa sobrang galit. Bumalik ka na sa iyong angkan at huwag ka nang magpapakitang muli dito kahit na kailan, at huwag mo nang isipin pang maghiganti sa mga taga-Housek para dito, sagot ni Yigang. Ang mga gagong taga-Housek na iyon, ibig sabihin, silang lahat ay nasa panig ni Yigang, sabi muli ni Tak sa kanyang isip. At saka isa pa, kailangan mong magbayad sa akin ng 1,000 pilak na niyang, sabi muli ni Yigang. Napakahirap ibigay ng hinihingi mo sa akin, isa kang anak ng angkan ng Bek. Bakit ka humihingi sa akin ng pera? Tanong ni Tak. Maaari mo namang bayaran ito sa akin paunti-unti, sagot ni Yigang. Sige, iyan lang ba? Sabi muli ni Tak. Oo. Kung susundin mo ang lahat ng aking mga kondisyon, nasisiguro ko sa iyo na walang ibang makakaalam ng tungkol sa pangyayaring ito. Sana ay magkaroon ka ng isang ligtas na paglalakbay pauwi sa inyo. Napakasaya ng piging na ito, katulad nga ng sinabi ng aking ama, umaasa ako na ang angkan ng Bek at ang angkan ng Moyong ay patuloy na magkakaroon ng isang magandang relasyon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero balang araw, si Hejan ay magiging isang pinuno. Kaya naman, maging mabuti tayo sa isa't isa, sabi muli ni Yigang. Sige lang, ang gagong ito, talagang hanggang sa huli ay iniinsulto pa din niya ako. Tingnan ko lamang kung makakangiti ka pa ng ganyan kapag nasira ko na ang iyong kamay, sabi muli ni Tak sa kanyang isip. Bilang patunay ng pagkakasundo, nagkamayan sina Yigang at Tak. Huwag ka kasing magalit, kasalanan mo ang lahat ng ito, sabi muli ni Yigang. Habang nakikipagkamay, nakaramdam ng sakit sa kamay si Tak. Ang suot palang singsing ni Yigang ay mayroong matulis na batong hiyas at ito ang naging dahilan upang masugatan ang kamay ni Tak. Binabalak ni Tak na saktan ang kamay ni Yigang, ngunit, sa halip ay siya ang nasaktan dahil sa ginawa ni Yigang. Ang kahihiyan na kailangan mong maranasan at ang pinsala sa iyong kamay ngayon ay dahil sa sarili mong kagagawan, seryosong sabi muli ni Yigang. Bigla namang bumukas ang pinto at dumating si Ji Pyong. Nabalitaan ko na nahimatay si Young Master Yigang, sabi ni Ji Pyong. Walang nangyaring ganon, huwag kang mag-alala, nadismaya lamang kasi ako dahil nalaman ko na babalik na kaagad si Tak Moyong sa kanilang lugar. Di ba Hejan? Sagot ni Yigang, ha? Oo tama, tama ang sinasabi ni Hang, huwag kang mag-alala sa kanya, sabi naman ni Hejan, ng mga sandaling iyon, medyo nakakaramdam ng matinding galit si Tak, pero, wala naman siyang ibang pagpipilian kundi ang sundin ang mga sinabi sa kanya ni Yigang dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ama ang mga nangyari. Hang Nim, sandali lamang, hintayin mo ako, sabi ni Jin kay Tak. May iwan ka dito, magsanay ka ng swordsmanship at pag-aralan mo ang mundo. Magpapadala ako ng mga tao dito makalipas ang 1 buwan upang sunduin ka, sabi ni Tak kay Jin. Sinubukan kong gumawa ng paraan upang manalo sa isang sword seizing duel para sa papuri ng aking ama. Sinubukan kong painumin ng gamot ang aking sariling kapatid. Ang aking nag-iisang kapatid na nakakaalam ng lahat ay patuloy na itinuturing akong kapatid. Ito talaga ang katotohanan, marumi ang dugo na nananalaytay sa akin, sabi ni Tak sa kanyang sarili at ito ay nagpatuloy na sa paglabas sa Golden Pavilion. Pagkatapos may hatid ni Jin si Tak palabas ng Golden Pavilion ay bumalik din ito kaagad. Jin, galit ka ba sa iyong kapatid? Tanong ni Yigang kay Jin. Kaunti lamang, sagot ni Jin, ginamit ka niya, pero, sinasabi mo na kaunti lamang ang galit mo sa kanya, sabi muli ni Yigang. Ang makuha ang tiwala ng aming ama ay isang bagay na napakahalaga sa aking kapatid. Ngunit, ako ay masyadong mahina upang igarantiya ang tagumpay sa tunggalian. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gamitin ang gamot na iyon sa akin, sabi muli ni Jin. Medyo humanga si Yigang kay Jin dahil hindi niya inaasahan na maalalahanin din pala itong si Jin.
Sa tingin mo ba ay mahina kang talaga? Tanong muli ni Yigang. Ha, anong ibig mong sabihin? Sagot ni Jin, kayong lahat. Pakiusap, maaari bang iwan muna ninyo kami sandali para sa kapakanan ng batang ito, sabi ni Yigang sa mga taong nasa loob ng Golden Pavilion. Sige, sagot ni Jin Leon, sige, lalabas muna kami young master, sabi naman ni Ji Pyong. Yigang, hindi ba ako maaaring maiwan dito? Tanong ni Pang Moa kay Yigang. Moa, tumigil ka nga, hindi ka maaaring maiwan dito, sabi ni Jin Lian kay Pang Moa. Ano bang binabalak mong gawin? Tanong ni Jin kay Yigang. Hindi naman siguro magkakaroon ng problema kung itutuloy ninyo ang tunggalian. Hindi ka pa naman nakakainom ng alak na mayroong gamot. At saka isa pa, hindi naman ito isang sword season duel, basta gawin mo lamang ang iyong makakaya. Nasisiguro ko na hindi ka nakakabahan kailanman, sagot ni Yigang. Tama si Yigang. Wala na akong nararamdaman na tensyon ngayon, sabi ni Jin sa kanyang isip. Magsimula na tayo, sabi ni Heijun kay Jin at ito ay nakahanda na para ipagpatuloy nila ang naudlot na tunggalian nila ni Jin. Sige ba, sagot naman ni Jin.